Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng J. Guevara TV. J. Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Ito, dito tayo. Sen Zubiri may apela kay BP at DepEd Secretary Duterte. Ito, panoorin natin to ha, panoorin natin. Nananawagan sa Senate President Juan Miguel Big Zubiri sa Department of Education o DepEd na pag-aralang ibalik na sa dating school calendar ang pasukan sa mga paaralan ngayong taon, kung saan Hunyo hanggang Marso ang pasok ng mga estudyante, habang Abril hanggang Mayo naman ang bakasyon o summer break. Anya, delikado na para sa mga mag-aaral at mga guro ang matinding init ng panahon na nararanasan ngayon na dulot ng climate change. Mas marami na rin umano ang suspension ngayon ng klase dahil sa init ng panahon kung ikukumpara sa kanselasyon noon ng mga klase dahil sa mga bagyo. Nakita naman po natin sa sobrang init ng panahon na yun, napaka-delikado para sa ating mga kabataan at sa ating mga maguguro na ituloy itong klaseng of course, school system, school calendar. Siguro, pag-isipan natin. Ano sa tingin mo, Zubiri, hindi alam ni BP Sara yung ginagawa niya? Ganun ba? Parang nahihiwagaan ako dito sa tanungan ni Zubiri na to, no? Oh. Kayo nga, hindi. May punto naman yung sinasabi niya. Pero, parang pinapalabas dito, parang hindi alam ni, parang, hindi, kailangan pang manduan si BP Sara or utusan para lang gawin yung bagay na yan? Siguro para sa akin, hindi na kailangan sabihin pa. Para saan to? Diba? Kayo nga, tanungin ko nga kayo, mga ka-DDS, mga kabanateros. Anong ibig sabihin ni Zubiri? Na parang hindi alam? Na parang hindi alam yung hindi alam yung trabaho niya, ganon? Para sabihin to. Hindi bagay sa AJ, wala kang alam mo. Hindi pala bagay, di lumayas ka. Yan. Condolence. Yan. Diba? Ibig sabihin, tama tong sinabi ni eto to. Nagbibida-bida lang yan. Totoo naman eh. Bakit hindi ba alam ni Hindi ba alam ni BP Sara ang kailangan niyang gawin na para manduan mo siya? Pagmamando to eh. Tapos harap pa sa media. Ano ba? Jay, bato ka na rin asartalo. Hindi ako asartalo. Oo. Ang akin lang, yan eh, kabubuhan yung mga ganong katanungan. Hindi daw ako bagay dito. Sino bagay dito? Di alis na ako dito. Sige, sino papanoorin nyo, di ba? Katangahan yun, katangahan na tanong yun. Ano to? Sabi ni Wang Yuni. Consistent at may yagbol si Mr. Mora. Ay, tapos na tayo dun eh. Naghahanap lang. Ito yung sinasabi ko. Naghahanap lang ng butas para may masabi. Yun talaga ang totoo. Yun talaga yung totoo. Alam mo, Mig Zubiri, na pag-aalataan ka na namin ha. Kasi hindi naman na dapat yun eh. Hindi naman na dapat na sabihin pa yun eh. In 2 years nga ang transition, di ba, sabi ng DepEd, di naman pwede agad-agad. Ano ba to? Nasaktan more. Ano to? May sinabi na si BP Sara about dyan. By next year ata, babalik na sa kasi nag-a-adjust pa ang mga teacher. Tapos, anong dito ni Mig Zubiri? Ano to? Pal, bida-bida? Ano to, Mig Zubiri? Bida-bida ka na rin ngayon? Ang pangit naman ng ganyan. Parang pinamukha nyo sa amin, pinamukha nyo sa taong bayan na hindi alam ni BP Sara yung kanyang trabaho, ganun ba? Ganun ho ba? Sumagot ka! Bigyan nila ko sa'yo, ha?
shout out. Oy, dito pa naglandian tong dalawang to. Si Bagman tsaka si Wang Yuni. Sila, bigyan niya na. Dito pa naglandian tong dalawang to. Oy, Subiri, wag lang boss, bida-bida. Papansin lang yan. Papansin lang yan si Subiri. Ngayon, nagpapansin ka na rin? Nawala daw sa limelight si Subiri kaya nagpapampa muna siya. Yun na nga talaga. Nagpapampam ka ngayon Big Subiri tangina, sino ba namang tanga? Alam ni VP Sara yung gagawin niya. Mig Subiri, hindi kailangan manduan ni VP Sara. Ang manduan nyo, yung presidente nyo. Pumamanduan si VP Sara. Ano sinabi ni Just Jelly? Ang pogi mo ngayon. Nakaka-inlove ka. Ay, so salamat. Ay, hindi pala. Mali pala yung nabasa ko. Nag-recycle ng mga hayop ng mga issue. Puso mo. Katulad nung kaya ngayon, isusumbat na naman ng mga tansu vlogger yan. Pangit talaga si VP Sara. Ginawa niyang immature si VP Sara. True. Yan ang totoo. Ay, tingin mo kay VP Sara, walang utak, hindi niya alam yung ginagawa niya bilang DepEd Secretary. Ganun po ba, Mig Subiri? Aban ako. Nananawagan sa Senate President Juan Miguel Big Zubiri sa Department of Education o DepEd na pag-aralang ibalik na sa dating school calendar ang pasukan sa mga paaralan ngayong taon, kung saan Hunyo hanggang Marso ang pasok ng mga estudyante, habang Abril hanggang Mayo naman ang bakasyon o summer break. Anya, delikado na para sa mga mag-aaral at mga guro ang matinding init ng panahon na nararanasan ngayon na dulot ng climate change. Mas marami na rin umano ang suspension ngayon ng klase. Okay. Ito. Diversion sa issue po. Yan, boss. Para sila ang ibalita. Pwede rin na mangyari to. Style lang nila to, kagaya ng about sa 20 kilos na bigas, biglang lumabas yung issue ng secret deal. Tapos about sa 13 billion na pulburon sa Batangas, biglang lumabas yung issue ni Lisa para kay VP Sara. Tapos ngayon, na napag-usapan sa Senate hearing yung about sa PIDEA, gumawa na naman sila ng panibago. Kundi yung kay Tamba at kay Mig Subiri. Ang galing! Ang galing! Bistado na namin kayo, ganyang gawain. Boss Jay, isa din yan, si Subiri sa puro papogi, buti na magtinda na lang siya ng tinapay niya. Ano ba tinapay ni Mig Subiri? Ito, agri-host, di ba? Tama ba ako? Words of DJ diversion. Di ba? Yes, style lang nila. Huwag kayong magpaawit. Aghihintay na lang tayo kung kailan tayo tutulungan ng Diyos. Ano? Paano na ang diversionicity ang shootang ngayon ng Pilipinas. Ganyan naman talaga divert nila sa ganito, ganyan. Divert nun, divert yan. Para hindi nga naman. Kita nyo, pustahan tayo. Magkano? Pustahan. Pustahan. 1 milyon. Kaso wala ako nun. Pustahan. Na itong darating na mga araw, may lalabas na panibagong issue. Or may papaputukin sila na issue. Para hindi mapansin ng taong bayan yung about sa Senate hearing ni Bato de la Rosa at ni Maharlika at si Jonathan Morales about sa PIDEA list. Ano? No. So tayo na parang sound effects lang yun ha? Pustahan kita 1K. Ibigay mo na lang sa akin yan, Ma'am Alexa G. Pang chooks to go din yan, pang pansit canton yan. Wag mo na iyan yan, wag mo na ipusta. Sayang yan. Doblehin mo na mga 2K ganun. Pusta daw. Pusta. Sige, pustahan na pag nanalo ka, Kuya Jay, aking ka na. Naku, patay tayo dyan. Pag natalo ako, paano? Pag natalo ako, kasi pag nanalo daw ako pag nanalo ako,
Sige, pustahan pag nanalo ka, Kuya Jay, aking ka na. Eh, paano pag natalo ako? Nako. Sa'yo pa rin ako. Hindi wala akong panalo dun. Gawa? Oo, ay, tama na yun. Alam mo, inaano mo dito yung host, ha? Oo, ano daw? Wood na lang daw kay Ma'am Jelly. Oh, gusto. Alam nyo hindi yan nagkakain si Jelly. Si Just Jelly. Ako gusto kain. Sorry. Oh, kaya nang itong babae na to. Dito ko pa talaga na gano'n, ha? Just Jelly, ha? Ma-issue tayo niyan. Dahil sa init ng panahon, kung ikukumpara sa kanselasyon noon ng mga klase dahil sa mga bagyo. Nakita naman po natin sa sobrang init ng panahon na yun. Napaka-delikado para sa ating mga kabataan at sa ating mga maguguro na ituloy itong klaseng of course, school system and school calendar. Siguro, pag-isipan natin ito para sa ating mga kabataan and that will be the best. Paano? Ano ba makain mo, Subiri? Ba't ka nagkakaganyan? Ano to? Remind you, Jay, na wala FB ko, ha? Kasama ng phone ko na wala sa work. Okay, kahit naman mawala yung FB mo, nandito naman yung Gcash ko. Pag natalo sa'yo na siya, ay, puktay tayo dyan. Sir Jay, Gcash mo nga di ako makapagpalipad sa live mo Wala naman alipay ko lagi kapag live mo. Ma'am Agnes Felipe, yan po ba ay kusang loob or baka mamaya po bigla ho kayong manumbat at sabihan niyo po ako na scammer? Kung kusang loob po yan, ibibigay ko. Pero pag hindi, wag na lang po. Ha? Ano to? Hindi bugo. Hindi bobo si BP Sara. Nadiktahan ninyo. Nag-ipal-ipal. Nag-epal-epal na kalangan. Daming problema sa Pinas. Ba't si BP Sara ang didiktahan? Trabaho kayo ng maayos para sa bayan. Tama! Tama si Ma'am Tama itong sinabi ni Almera Kalutan. Oo. Ba't nyo kailangan diktahan si BP Sara? Anong meron? Oo, kusang loob daw. Sige. Ito po. Ba't nyo kailangan diktahan si BP Sara? Ano ba? 924-9686. Charlie. Ang ganda ng pangalan ko, no? Charlie J. Ambuan. Lowest 5,000 yan, ha? Yan. Yung Gcash ko. Binigay ko. Kusang loob naman daw, Sabi ni Ma'am, Subiri, magtapos na ang El Nino na may alam. Ang pinaka nakakaloko dito, malapit na po ang tag-ulan. Bakit nung umpisa nung El Nino, hindi ka nagsalita? Ano na naman to? Pang diversional tactics. Ganun po ba? Nako. Ati tayo, Boss Joy. Naku, ma'am, mayaman ka na. Tingnan mo yung tsura mo, ma'am. Tingnan mo yung tsura ni ma'am. Ano pangalan mo, ma'am? Chan Campoyla, kay Whitey, Tingnan mo si Ma'am Whitey. Tapos may kihati ka pa sa akin, ma'am. Bawa ka naman sa akin. Nang scam na naman si Jay. Siyempre, Rika Abe. Oy, Ma'am Lodi, shoutout. Matalino at professional si BP Sara. Abogado pa. No need na diktahan nila. Kaya nga dito ako Dito ako nagtataka kay Mig Subiri. Ba't kailangan mong diktahan si BP Sara? Ikaw, Ma'am Lodi, eto, panoorin mo tong kay Mig Subiri. Dinidiktahan si BP Sara na asikasuhin yung ganito ganyan. Eto, panoorin natin para sa mga bagong pasok. Ang pasok ng mga estudyante, habang Abril hanggang Mayo naman ang bakasyon o summer break. Anya, delikado na para sa mga mag-aaral at mga guro ang matinding init ng panahon na nararanasan ngayon na dulot ng climate change. Mas marami na rin umano ang suspension ngayon ng klase dahil sa init ng panahon kung ikukumpara sa kanselasyon noon ng mga klase dahil sa mga bagyo. Nakita naman po natin sa sobrang init ng panahon na yun. Napaka-delikado para sa ating mga kabataan at sa ating mga maguguro na ituloy itong klaseng of course, school system and school calendar. Siguro, pag-isipan natin ito para sa ating mga kabataan and that will be the best, I think. Siguro mas maganda, Mig Subiri, kung sinabi mo dyan na siguro kailangan po natin imbestigahan ng maayos at lubusan po ang pag-iimbestiga kung sino po ang drug lord sa 13 billion na pulburon na nahuli sa Batangas.
Siguro mas maganda yun, Migsubiri. No? Siguro mas maganda yung ganun. O kaya siguro mas i-push pa natin ng ating gobyerno na sana ay bigyan ng pansin ang pagtaas, patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin at ng bigas dito sa Pilipinas. Siguro mas maganda yun. 'Di ba? Oh. Boss Jay, kilala ko si BP Sara, ilang taon yan mayor sa Davao City. Kaya tatak Duterte yan. Sila taga Davao po. Ako, kaya alam ko. Yeah. Lumalamig ba ng Pinas noon? Di ba mainit pa na yan? Ano daw? Ano to? Jay, wala kang aasahan kay Bato. Alam nyo na wag na iboto yan. Sabi niya. Grabe naman sis. Host Jay, Idol Jay, paki-jacket mamaya si... sige, mamaya. Agree, boss. Diba? Ano pa to? Naku po. Dali, ano na naman ba itong gift that we can give them sa susunod na taon. At bilang pagsuporta sa panawagang ibalik na ang dating school calendar, binawi na anya ni Senator Zubiri ang inihain niyang panukalang batas noong 2022 na layong itakda sa buwan ng Agosto ang simula ng pasukan sa lahat ng mga paaralan sa bansa. I'm hoping that the DepEd... Alam niyo sa Senado, no? Parang lumalabas, parang mga vlogger na rin sila ngayon. Kailangan kung saan yung mainit, yung issue, andun silang lahat. Hindi nyo napapansin? Parang gano'n na yung nangyayari. Kung saan yung mainit, kung saan yung mapag-uusapan din sila or kung sa vlogger ay magbabiral, andun sila para yun ang itapik or pag-usapan. Parang mga vlogger na rin. So parang walang pinagkaiba sa amin, itong mga to. No, ngayon, di ba, mainit ang mga Duterte. So lahat na lang ang ginagawa nila, puro Duterte Kibuloy lang. Ganon, para mapag-usapan din sila ng tao. Tingnan mo ngayon si Tamba, dahil hindi umaangat-angat sa ratings. Biglang labas na naman about gentleman agreement. Ngayon naman si Subiri. Alam mo mas maganda para mas makabiliban namin kayo na talagang may prinsipyo at may tapang kayo pagdating sa bansa natin. Sabihan nyo na lang ng diretso si BP Sara na hindi niya kayang gawin yung ginagawa niya. Kasi yun naman yung pinupunto nyo rito eh. Diba? O ano bang pinupunto nyo rito sa mga sinasabi nyo? Na hindi alam ni BP Sara yung ganyang gagawin bilang DepEd Secretary, ganun ba? So tayo na, kung talaga matapang kayo, sabihan nyo na lang. Vice President Inday Sara, hindi mo nagagampanan ng trabaho mo bilang DepEd Secretary, kaya ako to sinasabi sa iyo. Yun. Hindi, may inaano ko po na ganito ganyan na puta na puro drama eh. Puta na pati ba naman sa politics may Korean drama din eh, no? Sana didiktahan mo si BP Sara. Alam niyo kaya nga yan eh. Kaya nga top rating lagi yan eh. Nasa ang taas ng tiwala ng taong bayan dyan. Tapos ngayon sisirain mo na naman na kayo ganyan. Secretary Duterte can push for the restoration of the former summer break, which was starting second week of March until first week of June. Yan sa tingin ko ay pinakamaganda dahil pagdating po ng June ay mula na po, medyo mas malamig at ligtas po ang ating mga kabataan. Samantala, magsasagawa naman ng pagdinig ang Senate Committee on Basic Education ngayong araw upang talakayin ang epekto ng nararanasang matinding init ng panahon sa pagsasagawa ng mga klase at ang paglipat sa alternative delivery modes. Jorge Delgado, UNTV News and Rescue. Alam niyo kung talagang may concern kayo sa mga kabataan, kahit yung mga public school, lagyan nyo ng aircon yan. Kagaya ko ngayon, hindi ko ramdam. Hindi totoo naman eh. Kung talagang may kung talagang may concern kayo sa mga bata, yung mga public school, lagyan nyo ng aircon, hindi electric fan. Kasi isipin nyo maigi kung ano singaw
ng hangin ngayon, sa sobrang init, yun din yung lalabas sa electric fan, yun din yung mahihigop. Ha? Kung talagang may concern kayo, magano kayo, yung total, si Tamba, di ba may 500 billion na ano yan? O gastusin nyo yun. Bilhin yung aircon. Tapos ilagay nyo sa mga public school. Wag lang sa mga private school. Public. O bawat school dito sa Pilipinas, lagyan nyo. Hindi naman siguro malaking kabawasan sa inyo nun. Eto. Estimated higit kumulang lahat ng klaseng Ito guys, oh. Nakalimutan ko to, ah. Nakalimutan ko to. Hindi ko to naalala. Buti na lang may nabasa akong comment dun. Oh. O ito, panoorin natin. Yung about sa 13 billion na investigasyon kay Benjur Abalos sa Senado sa hindi tamang pagdeklara halos. Wait lang, putol eh. Deklara halos maluha. Ano to? Maluha itinama ang mali. Wow, ano to? Drama na naman? O, panoorin natin. Estimated higit kumulang lahat ng klaseng lengguwahe ginamit ko na po. No? So sana po ang sa akin lang, Mr. Senator. Buisit? Tama po kayo. Napakahirap nitong laban sa droga. Isipin nyo na lang kung ito'y pumasok sa merkado, ilang mga bata ang sisirain ito. Pero yung nagtrabaho dyan na ating kapulisan, yung ahong kapitan na naging major, binabati ko siya dahil hindi lang yung pagod ang ginawa nila. Mr. Senator, ito'y buwis buhay. O anuhin ko na lang po, pagpapatuloy ko po, inuulit ko po, ito'y nangyari noong higit kumulang 7:30 ng umaga, approximately 7:30, noong April 15 sa Alitagtag, Batangas. Nagkaroon po noon ng checkpoint at nasabat po rito ang isang photon na van. No? Ngayon, pagkasabat po nito, hindi na ho nilayo yung van. Kung saan po nahuli yung van, itinabi na lang sa bangketa. Kaya kung makikita nyo po yan mismo yung arrested suspect, no, yung nandirito po kanina, si Mr. Sarate, no, para malinaw sa lahat. At inintay muna ang tatlong tinatawag na testigo. Ito yung Prosecutor Rosa Patulot Besadillas ng Department of Justice, Alfredo Mertola Jr., ang barangay captain ng Pinagkrusan Alitagtag, at Lito Rendora, ang media representative. Sa ating mga kababayan, ito po'y importante para itong tatlong testigo ito ay napaka-importante to make sure na talagang in compliance sa batas ang ginagawa. Dito po, pakibalik lang muna, please. Pakibalik lang. Kanina po, ayan, kita nyo si media, pakibalik mo pa. So bago buksan, ayan, pakibalik mo pa. Isa pa. Balik mo lang. Before. Ayan, kita nyo, nakasarado. Yung mismong suspect ang pinagbuksan para malinaw ito sa publiko. No? Klarong-klaro po yan. No? So sir, categorically you can declare that there was no pilferage. Wala po. Walang pilferage. These pictures, at hindi lang po Mr. Chairman, Representative, lahat. At inintay muna ang tatlong tinatawag na testigo. Ito yung Prosecutor Rosa Patulot Besadillas ng Department of Justice, Alfredo Mertola Jr., ang barangay captain ng Pinagkrusan Alitagtag, at Lito Rendora, ang media representative. Sa ating mga kababayan, ito po'y importante para itong tatlong testigo ito ay napaka-importante to make sure na talagang in compliance sa batas ang ginagawa. Dito po, pakibalik lang muna, please. Pakibalik lang. Kanina po, ayan, kita nyo si media, pakibalik mo pa. So bago buksan, ayan, pakibalik mo pa. Isa pa. Balik mo lang. Before. Yan, kita nyo, nakasarado. Yung mismong suspect ang pinagbuksan para malinaw ito sa publiko. No? Klarong-klaro po yan. No? So sir, categorically you can declare that there was no pilferage. Wala po. Nagtataka ako dito. Nagtataka ako dito sa picture na to. Sana yun? Yan. Nagtataka ho ako dyan, mga kabiyaya, mga ka-DDS. Na pinagbukas nila ng van, hindi man lang sila naka-ready. Pansinin niyo, wala man lang naka-ready, oh. Oh, nakatunga nga lang, wala man lang may mga barel na may hawak para
in case of emergency, baka pagbukas niyan biglang may granada or ano, di ba? Oh. Suspect ang mga drogang po ito na nagko-contain ng illegal drugs. Next please. Ngayon, ito po yung media, no, na dino-document ang seized illegal drugs prior to its unloading, kasama pa ang 2 testigo. Next. Yan, ito na yung actual video, no. Kung makikita po ninyo, ito'y ang RD, ang PRO4A. Pero dapat, di ba, dapat PDEA yung ano? PDEA dapat yung ano eh. PDEA dapat yung ano dyan, hindi mga pulis. Tama ba ako? Ma'am Janice Tekay. Di ba dapat PDEA? PDEA dapat, di ba? Andyan na ba yung mga PDEA? Narinig nyo ba? May andyan na daw. Oo. Ang OIC ng Alitagtag, NPS, and the media witness and the other witnesses were present in the area while the seized illegal drugs were being unloaded from the van. Pansinin nyo yung sticker na kulay dilaw, yan po is to make sure talagang nakahiwalay po yan. So open to the public po ito. Wala pong tinago ang kapulisahan dito. Okay. Wala nga tinago. Pero ang nagtataka po nung una yung mga taga Batangas dyan, ay bakit napunta pa yan dyan samantalang sandamakmak ang checkpoint sa Batangas? Bakit daw po dyan napunta? Yes, Jay, PDEA. Oh. Bakit PDEA po? Bakit binaba nyo agad ng wala pang investigasyon ng PDEA? Yun po yung isa sa mga katanungan. Oh, actually, di ko talaga nagustuhan itong part na Senate investigation na ito. Oh. So siguro naman, 'di ba? Alam naman po ni Senator Bato de la Rosa na bakit pulis agad? Bakit wala man lang munang paintulot ng PDEA? Okay. Next please. Yan. So ayan po yung suspect, parating hindi po nawawala yung suspect at yung PD ng Batangas. Nakita nyo na nakakadalasan sa mga ganitong sitwasyon, 'di ba? Dapat yung senator yung nagtatanong. O ganito, o bakit ganyan? Bakit ganyan yung ano? O bakit ibang nagbukas? Bakit ba't binaba nyo agad ng wala pang ng PDEA yan? O ngayon, tsaka mag-explain dapat si Abalos. Nangyari dito, puro si Abalos lang yung nag-explain. No? Nakapagtaka lang ba? O nga, nakapagtaka lang. Drugs kasi, lahat ng involved sa drugs, PDEA talaga. Kaya nga ba't nagkaganyan? Napakarami po talaga yung binabang mga droga na yan. Oh, napakarami. Sige. So, ayan po, no? Next. Ngayon, pagbaba po niyan, may tinatawag tayong initial screening test, no? Ito yung tinetest, no? Muli, andyan po ang 3 representante, ang Department of Justice, ang barangay captain at ang media para ma-check kung talagang shabu po ito. At ito nga ay nag-positive. Next please. Pagkatapos, ito pong 3 testigo na ito, kasama yung arrested suspect, andyan lang po sila. Hindi po sila umalis dyan. Paulit-ulit to no? Ang tinatanong ng taong bayan, ewan ko ba bakit hindi ewan ko lang nakakaano lang, pero ba't parang hindi nag-research si Senator Bato? Ang tinatanong ng taong bayan, Senator Bato, bakit napunta doon sa lugar na yun yung ban? At bakit nagkasya sa ban yung 2 towns na hinihinalang shabu? Ayun yung tanong dun Ba't dito puro ganito? Paulit-ulit na to. Ilang beses na tong pinakita sa atin ni Abalos Paano katagal ito? 2 gabi po sila nandyan. Hindi po sila umuwi. Napakahirap na trabaho po nito. Ayun na naman, paaway pick na naman. Paano namin mapapato ng 2 gabi? Picture lang yan. So, andyan po sila. Next. Ngayon, pagkatapos pong mabilang po lahat yan, nagkaroon na po ng final kung ilan po ito, nagkaroon ng on-site inquest proceeding na. Was conducted by the provincial prosecutor ng Batangas noong April 16 na. Accused was assisted by a member of the public attorney's office. No. Okay, next. Dito na si Boss Dada.
Visit pinakita sa akin picture yun. Talagang gano'n si Boss Dada no? Tapos pinalitan yung pangalan. O nga, no? Kaano nga ni Boss Dada. Saka dito ako nagtataka. Bakit may blurred? No? Bakit binblurred? Samantalang sa iba hindi naman bine-blurred. Tsaka tapos pinakita na yan yung mukha niya, pinakita na yan sa ABS-CBN. Tapos pagdating dito binblurred. Nabigla Bakit during interview nagkikilo pa ang mga pulis sa likod? Ano yun? Yun pa, isa pa yun. Natakot si Bato Ayan na naman tayo. Ay nako. Okay. So ito po yung mugshot nung kasi marami nagsasabi bakit naka-blurred. Kasi po sinusundan po natin yung protocol po ng human rights. No? Protocol ng human rights? Pero nabalita sa ABS-CBN, nakita na yung mukha niyan. Tsaka ito lang anong protocol ng human rights? Sa dinami-daming mugshot, yet ito lang tayo nakita kung dapat nga ibalandra nyo to sa tao. Kasi nga, kayo na mismo nagsabi na pinakamalaki or kasaysayan sa Pilipinas itong nahuli nyo. Tapos di nyo papakita yan? Ano yan? Parang may human rights pa ba sa mga ganyan tao kung totoo man yan? Biruin mo 13 billion yun. 9.6 billion yun na shabu na pulburon. Tapos papaanoin nyo ang human rights dyan sa tao na yan? Paano yung mga sinira na buhay ng taong yan? May masasabi pa ba kayong human rights doon? Aber? Ang inang yan. No? Hindi po namin pwedeng Anyway, andyan naman yung pangalan niya and public records po yan. Next. At ito po, baka sinasabi hindi nakakulong. Talagang nakakulong po yan. No? Paano namin malalaman siya yan? Naka-blurred nga. Paano namin malalaman siya yan? Naka-blurred nga Hindi nga makita Paano malalaman? Aber? Anak ng tinapa ka naman abalos Paano? Sabi niya, sabi niya. No? Hindi po namin pwedeng po, baka po yan, next. At ito po, baka sinasabi hindi nakakulong. Talagang nakakulong po yan. Paano nga mapapatunayan siya nga yan? Una-una, hindi makita yung muka. Pangalawa, labo ng video. Tapos, ang laki-laki ng katawan niya dito. Tingnan nyo Ang laki ng katawan niya dito. Pagdating dito sa presinto, ba't kasing laki lang ng pulis? Paano namin mapapatunayan na siya yan? Ayun yung tanong namin dyan. Paano malalamang siya yan? Naku po, pinagluloko nyo ata kami. Kakulong po yan. No? Nasa Batangas Provincial Jail. Ngayon, and in fact, andito siya ngayon, di ba? Dala natin dito ngayon. But yes, sir. Because of the request of the RD that doon na lang sa executive session kausapin. Anyway, at least nakita ng mga tao nandito siya. Nandito po yan. At nakakulong po yan. Nakakulong siya, facing charges. Ano mga kasong file siya? Dalawa po. Ito po yung paggagamit ng maraming mga plaka kasi maraming plaka at pagtatransport po ng droga. No? At ano pa ba ibang charges, Jim? So, parang alam yan ng tanungan dito ni Bato, no? Ang alam yan ng tanungan dito ni Bato. Dapat kinwestiyon niya rin to Na ito, tingnan nyo. Dapat kinwestiyon niya to na ganito. Paano namin malalaman na siya yan? Yan Dapat kinwestiyon to ni Bato. Paano namin malalaman na siya yan? Abalos. Dahil naka-blurred. Ang inang... Checkpoint lang yan, hindi pwede halughugin pag walang warrant, silip lang unless naka-expose kita agad, dapat yan hindi agad. Kaya nga Tapos dapat pideya. Ba't nangyari ganyan? Senator Bato, it was concluded here, delikado ang hearing para talagang may pera na involved dito. Ayoko magbintang Ngayon natin magbintang. Gurgurin mo sila. Walang kwenta. Nilamon na si Bato ng sistema ng korupsyon. Tama siguro na sa kasabihan ang tamang halaga ang lahat na nababayaran. Resign Bato.
bago ka totally mawalan ng konting natirang dignity sa'yo. Grabe yun. Lutong nun. Dito pa lang, hindi agad dinaantay ko na magtanong dito si Batoy. Wala man lang tanong-tanong. Maraming mga plaka. Provincial office. Yes, sir. Okay, thank you. So ngayon, siguro naman sa ating mahal na chairperson at sa ating mga kababayan, klaro po ito, these pictures are available, they're part of the evidence, ipapakita namin that we have really complied, the RD and of course the PD, all the police, no, we have complied with the three witness rule and the technicality, yung chain of custody. Mahirap po iyan kasi magkamali po dyan. Ngayon, yung tanong, yung estimate na yan. Kung titignan po natin, nangyari po ito'y 7:30 ng umaga. Ako po'y nasa kumpil ng anak ko nung tinawagan ako. Pagpunta ko roon, hindi ko nga akalain ganyan kadami. Huwag mo na ba't po kailangan ng sama pa yun? Pakailam namin kung nasa kumpil ka ng anak mo. Mga 12 o'clock ng tanghalian. At tapos, marami na media. So I was given a briefer. So sabi namin, mga ilan ba ito? Sabi ngayon ng PIDEA, I think it was Asek Kumba, Renating Gumban, who said that, approximately mga ano po yan, mga 2 tonelada. Sabi ko, sigurado ba ho kayo? So it was in the briefer. Pero inuulit ko, hindi mo naman kasi makikita, matatansya rin sa dami. Ba't kayo agad nagyabang? Walang yan. Andito yung video nyo. Oh. Lagi namin, napapanood namin lagi na kasaysayan. O hindi nyo pa pala nabibilang ng lubos eh. Tapos may kasaysayan na kayo na mga nalalaman. O tsaka bakit nyo agad ginalaw? Ang tanong, asan na ngayon yung shabu? Saan nyo nilagay? Yan pa isang tanong. Nagpalit na ako ng ID Boss J para ma-shoutout ng maayos. Ang Cordapia Whitey. Ang galing. Ang ganda ng pangalan mo. Cordapia. Bakit po gumagalaw ang mukha mo sa interview? Bakit? Ikaw po ba ang nag-oy? Ba't dyan, Just Jelly ha? Baka hindi mo pa ako matitikman, Just Jelly, nakakulong ka na sa bunganga mong yan. Just Jelly ha? Nalagay na sa Forever Duterte kami. Sayang na sayang pagboto kay Bato. Dahil nagagalit dito kay Bato. Marunong ng moro-moro si Abalos. Dibida sila sa partner ni Remulla. Tanim kaso ni DJ Bantag. Magaling nga to si with feelings pa yung pagkaka-explain. Iba din eh. Obvious si Bato become as cotton to paste their kind of people. Grabe yan. Ay, kasaysayan, Boss J, yung kapalpakan nila. Kasaysayan. Oy, Ma'am Abiana, maraming salamat. Shoutout po. Yan. Grabe, no? Ang ginagin. Hype ng mga pinaggagawa niyo sa taong bayan. So, tinatansya. Ibig po sabihin nitong approximate, tansyahan lang po yan. Hindi na... yun naman pala eh. Ang hirap kasi sa inyo, nagyabang agad kayo with promote pa kayo on the spot. Tapos, biglang nagkaleche-leche sa tansya nyo. Ngayon, todo ganyan kayo ngayon. Tanong ng taong bayan, asan na yung shabu? Tsaka wag nyo i-blurred yung driver. Hindi niya deserve na i-blurred. Yung 13 billion na pulburo na yun, marami siyang sisirain na buhay dyan. Paano? Diba sabi nyo, may mga nakalagpas pa. May mga nakatakas na back up at lookout. Malay nyo, mas marami pa palang dala yun. Tapos sasabihin nyo, human rights? Yung mga sinirang buhay ng mga yan, asan ang human rights na sinasabi nyo? Sinasabi nyo na po. In fact, kung pwede lang po, Mr. Chairperson, yung sinabi ko noon, baka pwede paparinig ko lang po sa publiko ngayon. Jean, please. Ang nahuling mga droga ay more or less, ayon sa estimate ng PIDEA, higit kumulang, approximate lang po ito, mga 2 tonelada. 2 tonelada. At ito'y more or less nakakahalagang mga 13.3 billion pesos based on standard drug price. Ang kasi dito, ang nakakaloka dito, hindi nyo man lang inantay yung PIDEA na para sila dapat ang mag-declare niyan. Nagbida-bida kayo.
Ayun yun. No, kung ating titindihin, tatansyahin po ito. Muli, lahat sinasabi ko, ito'y lahat approximately o higit kumulang. So, Ang nahuli, kung makikita nyo, paulit-ulit na po ako. Approximately, estimate, tinatansya, estimate. With some of traffic, Yan natin. Isa is confiscate. Ito to. I want to wholeheartedly Ito gusto ko marinig yung sasabihin ni Bato. Tayo na kasi puro sila nagsasalita. Si Bato tahimik eh. Ating lahat. Yeah, but thank you for that information. For the record, I want to wholeheartedly congratulate you for that accomplishment. O, di ba ang bait? Wala akong duda. Yes. I just want to set the Ang bait, di record. ba? Yes. Wala akong duda sa inyo. Hmm. Baka sabihin ninyo, tinatawag ko kayo dito ng hearing dahil marami akong pagdududa. Gusto ko lang O, di ba? paliwanag ninyo sa Alaklad teting yan. You wanna be... Ay, Maring Karen, shout out. Ay, Ma'am Cordapia, maraming salamat ha. Wannabe. Anak ng teting. Visit na yan, may pa wanna. Congratulations. buong kapuluan. Ano yung nangyari talaga. Okay. Ha? Ko na habang nagsalita ka, masyadong mabigat yung delivery of words mo. Mukhang galit ka na siguro sa akin, ha? Nagtawanan kayo. Nakakatawa pala yun. Wala talaga. Pag-aalataan si Bato. Sir, Congratulations. gusto lang ho namin din magpasalamat sa inyo sa pagpapatawag nyo para mailahad sa ating mga kababayan ang nangyari. At of course, para pasalamatan ng gusto ang pulis at ang mga tiga Batangas, lahat po ng tumulong, ang mga Coast Guard natin, lahat po, mga piskal, lahat po ng tumulong. Salamat po. Ito na, parang Batang Quiapo lang yung pinapanood natin, ano? Ay naasahan natin to magiging maganda ang tanungan dito. Tapos ang nangyari, pasalamatan lang. Thank you po. Maraming salamat po. Congrats po. Tangin ang yan. Ano to? Anong klaseng drama to? Ano ng teting naman yan? Senator ba to? Kapanghina naman ng panty ang mga pinagsasabi niya dyan. And thank you rin, sir. Being isang former Thank you. Chief PNP, thank you for Okay. promoting spot promotion doon sa Chief of Police ng Alitagtag na nagakandak ng checkpoint. Thank you. At least recognize yung kanilang effort. Thank you. Di ba? Yung 13 billion na shabu or ng pulburon, 9.6 billion na in history nga daw na sa Pilipinas, pinakamalaki, di ba? Pinakamaraming nahuli sa kasaysayan ng Pilipinas. Ganito sila mag-usap. Pero yung text ni Maharlika, grabe ang galit ni Bato. Going back to my question, kindly answer the question. Was that intelligence driven or random checkpoint? Bulaga lang sa checkpoint or what? Random checkpoint, Your Honor. Random. Okay. So, Okay, pagtanong ng checkpoint, so random daw. So yun na. Okay na daw. Okay na. Okay. kasi yung ibang nag-isip na sinit up lang daw, gano'n. So, klaro, random checkpoint. Checkpoint. Okay. Okay. Wala to. Wala to, guys. Ay. Nag-usap na yan si Abalos at si Tunaw Bato. Traidor na yan. Wala to, guys. Biglang nang lumo ako. Isa pa naman to si Bato sa mga iniidolo ko. Pumapangalawa to kay Senator Robin Padilla. Sabay ganito.